Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, usapang politika na naman tayo ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na hala, totoo pala, hindi sana ito nangyari sa pamilyang Duterte. Kung hindi sana nila ito ginawa. Grabe! So, ano kaya to, ano? Excuse me. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, hala, totoo pala, hindi sana ito nangyari sa pamilyang Duterte kung hindi sana nila ito ginawa. So, in short, parang ang labas dito, kasalanan nyo rin kung ano yung nangyari sa inyo. Ganun ba yun? Ayun yung panonorin natin, men. So again, Opinion Mo TV, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoysi. Start. Presidente mga idol si Rodrigo Roa Duterte noon. Start 0. Simula noon naging presidente mga idol si Rodrigo Roa Duterte noon ay hindi ko pa sa kanya naririnig ang mga bagay na ito na kanyang iminumungkahi sa mamamayang Pilipino. Kaya naman ang paghanga ko noon sa taong ito mga idol ay labis-labis at hindi mapantayan dahil sa pag-aakala ko nga mga idol na itong leader ng ating bansang Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte ay isang makadiyos at makata. Well, kung masubrahan ka kasi sa pagiging fanatics, men, time will come talaga. Kahit na may mga mali siyang nagawa or ginagawa, hindi mo napapansinin yun. Di ba? Like ako dati, alam naman natin talaga na yung human rights is importante or napaka-importante talaga nun. Pero dahil nga pinaniwala nila tayo na mas mabuti na yung pagchuchugiin yung mga dikas na yan kesa naman sa meron nga daw silang RAPE. Di ba? So, sobrang tayo doon na parang bilib na bilib tayo na, nga bakit pa natin i-value yung mga buhay ng mga dikas na yan over sa mga pwedeng maging victim nila. Diba? Yun, iniidolo natin yun dati. Pero, nung na-realize natin na, diba, kita nyo naman, na yung sa mga EJK na grabe-grabe, diba? Yung mga pulis na umaabuso na rin sa kapangyarihan nila. Sasabihin naman nila, guilt is personal, desisyon ng pulis yun. Pero ibang usapan din kasi, men, kung sasabihin mo na merong, yung way of pag-ano ni FPRD na encourage them to fight, diba? Para mawala na yung problema ko. Doon pa lang meron ka ng nalabag. Diba? Kasi kung sumuko naman talaga yung tao, bakit tutuluyan pa? Diba? Sige, sabihin na natin na yung mga nanlaban talaga, no choice talaga yung mga pulis doon, kundi i-defend yung sarili nila. Paano yung iba na sumuko? Diba? Yun lang naman Alam nyo. Subalit ang lahat ng aking akala nga mga idol ay kabaliktaran pala ang lahat. Dahil habang tumatagal mga idol ay marami akong nakikita at naririnig at napapanood tungkol sa ating dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay hindi kaaya-aya sa paningin at sa pandinig ng ordinaryong Pilipino. Alam naman natin lahat mga idol bilang Pilipino at bilang tao, ang isang leader ng isang bansa mga idol ay dapat siya ay isang ehemplo o magandang halimbawa para sa ating sambayanan at sa bansang kanyang pinaglilingkuran. Subalit paano kaya? Actually, yung pagmumurangan ng FPRD, umabot tayo sa point na tinotolerate na lang natin yun. Kahit na dapat naman sana hindi ginagawa yun ng isang presidente na magmumura ka. Diba? Wala lang, nasobrahan sa pagiging fanatics Mga idol, kung siya ay iniidolo mo at marinig mo ang mga katagang ito mula sa kanyang mga bibig. Paano kung ikaw ay isang totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay hikayatin ng ating dating presidente na gumawa ng hindi kaaya-aya at okay lamang sa kanya na ikaw ay isama niya sa impyerno? Ikaw kaya ay madala niya at mapaniwala sa kanyang mga pananalita kagaya na lamang ng inyong mapapanood. Pero syempre, ilulusot nila yan ng mga supporter ni FPRD na joke lang daw yan. Yan naman sila, ganyan naman talaga sila parati. Kunin ang video na ito mga idol at kayo na mismo ang humusga. Itong akin, libre. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Di maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga.
Impyerno kayo. Sa bungad pa lamang mga idol ay inyong maririnig na kanyang inihikayat ang taong bayan na umanib sa kanyang iglesia at tinawag niya itong Iglesia ni Duterte. Pabiro man mga idol ang mga salitang ito, subalit para sa mga ordinaryong Sana. Pilipino mga idol at sa mga mananampalataya na hindi ganun kalakas ang kanilang paniniwala ay maaari silang maligaw kagaya na lamang mga idol na mga taong ito na nagtatawanan pa at tila masaya pa sa kanilang napakinggan. Kaya nga parang ewan ko kung papasok ba siya sa pagiging bulaang propeta. If ever like that na parang sinisiraan mo yung, si God. Diba? Nasabi-sabihin mo pa naman na, who is this stupid God? Diba? Something like that. Kahit sabihin natin na pa-joke lang yan. Kaso, hindi naman lahat ng tao, na iintindihan ka or nagigets na parang joke lang yan or nagiging sarcastic ka lang. Di ba? Pwede kang mag-influence ng tao pa na, uy, okay, ganyan din pala yung stand niya kay God na parang, bakit mo pa hinayaan na kainin yung mansana, something like that. Di ba? Something like that ba na, bakit mo pa ipapahamak yung tao mo or yung mga nilalang mo. Something like that ba na, kasi syempre si Satanas naman, hindi naman tayo inaatake ni Satanas in a way na direct agad na pagre-rebelde. Of course, ima-mind condition muna tayo ni Satanas, 'di ba? Para makuha niya yung loob natin. Kumbaga, yung mga ipinagbabawal sa atin, yun din yung ibinibigay kay Satanas na parang, ito, bawal sa'yo to, gamitin mo to, masarap to, enjoyable to, parang ganun ba? So, hindi porket parang inagrihan ka ni Satanas sa mga gawain yan is automatic, maganda na yan or safe na yan gawin. Diba? Kasi pwedeng panlilin lang yan eh. Alam naman natin mga idol na ang ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay napakalakas ang impluwensya lalo ng mga idol sa taong bayan. At dito nga mga idol ay marami ang sa kanya ay umiidolo at pati nga mga idol ang pagmumura ay na-adapt na rin ng ilan sa ating mga kababayan at ginagaya siya. Tama. Pati na ang mga kabataan ngayon na kung saan nga mga idol ay napakagaling na rin magmura. Impyerno kayo. Kaya nga, anong sinabi ni FPRD? Meron tayong pangag na presidente. Kita nyo? Lahat ng mga alipores nila, lahat ng mga vloggers nila, lahat ng mga DDS, lahat ng mga supporters nila. Wala, ginagamit na din nila yung bangag. Inabastos way pa yung pagka-deliver. Pati yung mga sumusuporta sa administrasyon, di ba? Pati yung pinupuna yung mali nilang nagagawa, automatic, ipa-flag ka na nila as bangag. Di ba? Alam niyo yung mga ganyan. Nakitaan ka nga lang nila na nagsusuot ka ng ito, eyeglass or shades, bangag ka na agad. Diba? Ganyan sila ganyan ka-kitid yung nila. Diba? Sobrang grabe yung pagiging fanatic na sobrahan. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Grabe nung sinabi ni FPRD na magkita-kita tayo doon sa impyerno. May pumalakpak, seryoso. Magmura. Impyerno kayo. Tingnan. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot. Diba? May pumalakpak. Ano yan? Antichrist? Sinasabi ko, pumapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At, di ba, malapit na tayo mag-take over. At sa mga susunod na video mga idol na ating mapapakinggan ay labis na nakakagulat nga mga idol na sa kabila ng pagmumura nga mga idol ng ating dating Pangulo ay makikita natin na tuwang-tuwa pa ang lahat ng mga nanonood sa kanya na para bang ang lahat ng sinasabi at naririnig nila mula kay Duterte ay sinasang-ayunan nilang lahat. Inisip namang ulol na to. Ang putang ina nila. Para may Pansin nyo rin ba na every time na magmumura si FPRD, may katumbas na palakpak at hiyawan? Grabe ang weird. tindihan ng mga putang ina. Kayo nga Diba? sa Pilipinas, tinig ang putang ina ninyo, tinigyan mo. At kung ang banal na kasulatan mga idol na ang Biblia ang ating pagbabasihan ay makikita natin at mababasa natin mga idol sa Mateo chapter 15 verse 18 hanggang 19 ay nakasulat dito. Datapuat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao.
Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, at mga pamumusong. Ang lahat ng ito mga idol ay naririnig natin at naiuugnay sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Alam natin lahat mga Nako. idol na masama ang magbintang sa ating kapwa. Subalit paano na lamang mga idol kung tayo mismo ang nakakarinig at nakakakita sa kanya. Well, actually, totoo naman talaga yon. Kahit mga DDS naman, men, naniniwala sila na masama talaga yung magbintang sa kapwa. 'Di ba? Kahit sila naman, nung pinagbintangan si FPRD ni former Senator Trillanes na meron siyang connection sa drugs, nagagalit sila. Like, uy, bakit nyo pinagbibintangan si FPRD? Hindi tama yan Hindi naman tama yung mga pinagbibintang nyo. Something like that. 'Di ba? Nung si Harry Roque tinanong na open ba yung Pangulo na magpa-drug test? Sabi ni Harry Roque, wala kayong karapatan na utusan yung Pangulo na magpa-drug test. Di ba? Para sa kanila, iba yung dating kapag sila yung pinagbibintangan. Nagagalit sila dun o hindi yun pwede or masama yung magbintang. Pero kapag sila yung magbintang, wala. May kapalit na hiyawan at palakpakan. Nung sinabi ni FPRD na meron tayong bangag na presidente. Yun, hiyawan, palakpakan. Wala lang, sa kanila lang applicable yung magbintang. Pero kapag sila yung nagbibintang or napagbibintangan, galit na galit. Sa kabila nga mga idol ng ating naririnig mula sa kanya, ay marami pa rin ang patuloy na sa kanya ay humahanga, umiidolo at sumusuporta. Tinanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Ano, gago ka ba? Na hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Kung matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Kaya mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. At kagaya nga mga idol ng dating Pangulo, ay Sana all may seminar si walang Duterte. pinagkaiba nga mga idol ang kanyang anak na si BP Sara Duterte, na kung saan nga mga idol ay padalos-dalos din sa pananalita at hindi iniisip ang pagbukas ng kanyang bibig na kung ito ba ay magandang pakinggan para sa sambayan ng Pilipino na kanyang pinaglilingkuran. Di ba? Hindi iniisip. Tapos kapag sinisita mo yung mga yan, sila pa yung nagagalit. Yung pagsita naman sa kanila, may basihan naman. Di ba? Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pilit niya talagang ginagaya yung tatay niya. Kaso epic fail yung kinalalabasan kapag siya na yung Pag gumawa. namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Bilang isa sa pinakamataas na leader ng mga idol sa ating bansang Pilipinas, ay kinakailangan na sila dapat ay maging magandang ehemplo para sa kanilang pinaglilingkurang sambayan ng Pilipino. Tapos ngayon, nagugulat kayo kung bakit hinahayaan or binigyan ng go signal ng Pangulo na dalhin sa dahig si FPRD. Ganyan nga kayo kung magbanta, di ba? Ikaw, puro ka banta, pinagbabantaan mo yung Pangulo na pagtsutsugiin, if ever matsugi ka, ayun, ginantihan ka ng sobrang solid na ganti, di ba? Daddy's out. At kung ang pagbabasihan muli natin mga idol sa banal na kasulatan na ang Biblia ay nakasulat dito mga idol sa Romans chapter 3 verse 13 hanggang 18. Ang nakasulat dito, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga Ano ba yan? paa ay matulin sa pagbubuo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. May pagkaano na din si Opinion Mo TV, parang may pagkasayong araw na rin. Ang mga nakasulat Amen. na ito mga idol sa banal na kasulatan ay hindi para lamang mga idol sa pamilyang Duterte, kundi para sa ating lahat ng mga tao. Subalit hindi talaga Tama. mga idol maganda pakinggan at makita na ang isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ating bansang Pilipinas, lalo pat ang dating Pangulo na si Duterte at ang Vice Presidente sa kasalukuyan na si BP Inday Sara Duterte, ay sa kanila pa natin mismo maririnig ang mga ganitong klasing mga pananalita. Paano ka Kaya nga may mga nagko-comment din dito sa akin na parang, magmura ka naman, anak ng titing. Ayaw ko, hirap gawin ng par. na yung Diyos mo pinako sa cross? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako.
Putang ina. Hindi sila nagkamali. Putang ina papat. Minislead yung tao. Balahibo ng aso ko par. So, ganun niya minislead. Ikaw yung Diyos tapos pagpapapako ka sa cross. Diba? Malinaw naman na nagpapako ang Diyos sa cross para mailigtas yung kasalanan ng tao. Para ipakita na mahal niya yung sangkatauhan. Diba? Bakit? My goodness, dinidiscredit pa yun, no? Grabe. Kulang na lang sabihin niya, ang tunay na appointed son of God, si Kibuloy. Tayo ko talaga mag-aapon. Gusto ko, ang galing niya ulo Tapos niya. may hiyawan. Ito, si VP Sara din, pakinggan natin to ha. I think, ewan ko kung anong reaction ni Senator Amy if ever ipapanood natin ito ulit sa kanya. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Hindi sila nagkamali. Putang ina papatayin ko talaga mag-aapon. Gusto ko, ang galing niya ulo niya ba? Sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Minsan lamang tayo Let's go mga to it. idol So, about makarinig pala yun sa kay PBB Mata yung tanggalin yung ulo. So, I think dahil dun sa Rilo lang, sobrang OA ng reaction, di ba? About sa Rilo ata yun. Or correct me if I'm wrong. Iba pala yung yung huhukayin si Apolacay tapos itatapon sa dagat. May paano-ano po si Senator Amy doon na tapos ngayon nagpapa-endorse. Ano yun? My goodness. sa buong buhay natin na ang pinakamataas na namumuno sa ating bansang Pilipinas ay napakagaling magsalita patungkol sa mga bagay na ito. Subalit nasusulat mga idol sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7 at nakasulat dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kayo dito, sir, marami kayong kasalanan kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot. Ba't may palakpakan? Magkita-kita tayo dun sa impyerno tapos may palakpakan. Okay pa ba yung utak ng mga taong to par? Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang sana pala nakapunta yung magaganda. Kala ko punta yung langit. Yung maganda nandoon sa impyerno rin. Okay lang kung maganda pa sana or maganda pa rin sila kapag ka nandun na sa impyerno. Kaso sunog na sunog na. Do you think may mga itsura pa kapag ka nasa impyerno ka na? Parang ano ka na lang nun, mga laman-laman at buto-buto. Makikita mo pa ba yung ganda halos magkakamukha na kayo dun sa impyerno. Sana rin hindi ako may impyerno, no? Lord. Kaya ako, pag ako ang namatay totoo at magkasabay tayo sa gano'n, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa inyong mga narinig mga idol at napanood, ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At kung inyong naunawaan mga idol ang reaction video na ito, ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon. So, ayan, hanggang dito na lang muna. So, again, ang video nyo na mula kay Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, yun. Siyempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. Sabi ni Duterte, parang mag-agaw ka ng trono sa impyerno. Akala mo naman talaga magpapaagaw si Satanas sa'yo. Diba? Gaganunin ka lang ni Satanas. O, oy, Duterte, thank you. Diba? Thank you, thank you, thank you. Hindi ka pwedeng pumalit sa trono ko. Thank you lang sa'yo. O, dyan. Sama kayo dyan. Yung imagination din talaga ng tao is kakaiba. Like for example, kay Tony Fowler kasi parang lang din naman yun, parang tanong lang naman yun, di ba? Na parang sino yung isasama mo sa impyerno? Tapos sabi niya doon yung jowa niya na lang daw, isasama niya sa impyerno. Kasi parang kapag nandun daw siya, kasama niya yung jowa, parang ewan ko kung ano yung exact word, basta parang something like hindi maging mapait, hindi ganun ka maging mapait yung buhay nila kapag both sila na nasa impyerno. Like napaisip ako ba, pwede ba yun? Pwede ba yun, diba? Kahit siguro best friend mo, sanggang dikit mo, or yung crime
partner in crime mo, di ba, na kasama mo sa kalokohan, kung nasa impyerno kayo, do you think maiisip nyo pa yun, okay lang dito pre, hindi ako nakakapil ng sakit? Kasi I think yung impyerno is talaga yun, for fame talaga yun, di ba? Kung tayo nga na mga tao, if ever mapunta tayo sa langit, hindi na doon natin makikilala yung iba nating kasi parang na yan magkakapatid na lang daw tayong lahat doon sa langit. So for sure doon sa impyerno magkakapatid na lang din lahat, 'di ba? Hindi na para para mag-reunion na dito tayo na banda. Dito tayo banda lahat ng mga tropa ko diyan, 'di ba? Like I think yung hell talaga is parang nakasolo ka lang, 'di ba? Solo mong pagdudusahan yung sakit, 'di ba? Ikaw lang iinda. 'Di ba? Like wala ka nang makakausap. I think hindi ka na makakapagsalita siguro. Na parang grabe. Ang init pala dito sa hell. Kundi siguro ang mangyayari na lang doon is puro sigaw na lang. Like 'di ba? Only fire. Wala lang. For sure lang din naman yung statement ni doon ni tawag diyan Tony Fowler. Pero wala lang. Share ko lang din yung some kind opinion ko about that ba na if ever kasama mo yung mga partner in crime or whatsoever, 'di ba? Yung beshi mo, yung tropa mo, yung jowa mo, yung asawa mo. I think walang mga ganong instances, 'di ba? So yun lang naman. Balik din pala tayo kay FPRD. So about naman dun kay BP Sara, tsaka yun dun kay Senator Amy, na parang nagpapa-endorse siya kay BP Sara, 'di ba? Tapos sinabi ni BP Sara na huhukayin yung ama niya. Ewan ko na lang. Kayo na lang bahalang humusga din. So, I think hanggang dito na lang muna. Opinion Mo TV. Pwede ko na like, comment, share, subscribe. Pwede ko na is